Balikan po natin ang ating special coverage sa Clark Air Base na naging pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga donasyong armas at iba pang kagamitan mula sa China. No, it would pass by an inventory from sa DND. Then it will be equally divided as needed by our security forces, and that would be the military and the police. I would be spending more time in Mindanao because there is still fighting. Every now and then I go to the brigades to check on their morale, readiness, and everything. So hindi nyo ako makita masyado dito unless there is an important appointment. Okay. But I'd be spending most of my time in Mindanao. Mr. President, clarification lang po. After the inventory, dedicated na Yes, po that ito will sa, be sa Marawi. divided sa security forces natin. Security. When I say security, that would refer to all armed men of the Republic of the Philippines. Yes, sir. Navy, Marines, Special Forces, Scout Rangers. Yan sila yung, they are called generically Thank you, security sir. forces. Thank you, sir. Hi, sir. Sir, what role do you think the MILF can play to end the Marawi crisis? Again? What role can the MILF play? Because, sir, some ulamas think that the MILF should intervene so that the Maute can leave Marawi. I don't think the MILF is inclined to do that. They also hate what's happening. I was with Murad last night. We had an Idil Fitr. Kalimutan ko yung aming pabuka. So the Moro leaders were there, and we had a very frank discussion of the things there. It will not end until the last terrorist is taken out. Sir, sir, may we know what you also discussed earlier with former President Gloria Macapagal Arroyo? Hindi kita marinig dito na ulit. Sir, may we know what you discussed with former President Gloria Macapagal Arroyo earlier today? Ano daw sinasabi nitong alien na ito? Wala. Ano lang siya, bigay, panlakas loob. Sabi niya, kung makita mo si Pia sa yung rapper, pangumusta mo na ako sa kanya. Thank you. Sige, meron pa? Sir, after po ng Botolan, Zambales attack, ano po ba yung assurance na Irish Rutilius po from CLTV 36, sir, regional TV station po sa Central Luzon. Sir, after po ng Botolan, Zambales attack, ano po ba yung assurance na maibibigay natin sa mga taga Central Luzon na walang Maute or terror group dito sa Luzon ngayon? Bingin na talaga ako sa totoo lang. May I, gusto ko lapitan itong rapper na to. Sir, after po ng Botolan, Zambales attack, ano po ba yung assurance na maibibigay natin sa mga taga Central Luzon na walang Maute or terror group dito sa Luzon? I cannot give you that assurance. It's a worldwide phenomenon. It's bereft of an ideology. What they know is just to kill and destroy. That's what. So wala akong assurance. It's a mass insanity actually. Every generation has that kind of Yung panahon ng tatay natin, Hitler was a madman. And yet he was able to contaminate a lot of people with his ideas about killing of mga Jews, ganon, papatay by the millions, and for nothing. Ganon itong, I say, so I cannot even properly respond to a question of what to expect in the days to come.
ang martial law po ay talagang military matter yan. So if it's a martial law, to run the government insofar as issues of security, peace and order. Hindi ho tayo pwedeng makialam dyan. If they say that it's curfew time here, then it's curfew time. And nobody can question them. Sir, do you think the Marami crisis will end before your sonnet? I hope so. If it will end tomorrow, then I'd be the most happiest man in this nation. Sir, how would you assess your first year in power? This is your first year in power. Bagay ka sa mo. Wala ko, I do not make any assessment. I only make assessment after my term. Kasi it's a roller coaster actually. While you are there, it's a roller coaster. So it should be at the end of the ride. And that was, if I get to live, then I tell you, if I don't exist anymore by that time, you make your own assessment. Just be fair. Kagaya ng ginawa mong Samantala, suportado naman ng komisyon sa wikang Filipino ang pagtuturo ng wikang Korean sa ilang eskwelahan sa Metro Manila. Paalala naman ng KWF, mas madaling matuto ng ibang lengguwahe kung bihasa tayo sa wikang Filipino. May report si Ria Fernandez. Ilang netizen ang na-excite nang i-anunsyo ng DepEd ang libreng pagtuturo ng Korean bilang elective sa 10 public high school sa Metro Manila. Sabi ni Naomi, makabubuti ito sa pagpapaganda ng ating international relations. Sabi naman ni Alex, malaking tulong ito upang mas maintindihan natin ang mga Koreano. Gayunman, marami ang tutol. Para kay John, dapat magkaroon ng opsyon ng mga estudyante sa kung anong banyagang wika ang nais nilang matutuhan. Hindi naman makita ni Selena ang kahalagahan ng pag-aaral ng Korean sa atin. Ang Komisyon sa Wikang Filipino walang nakikitang masama sa hakbang na ito. Habang dumarami ang wika na natututuhan ng bata, ay lalong lumalawak ang kanyang pagtanaw sa daigdig. Pero Hindi sana yung kapag natuto sila ng Korean, aalis sila ng Pilipinas o doon na sila sa South Korea para magtrabaho. Sana hindi ganon. No? Kahit matuto sana sila ng mga wikang banyaga, gamitin nila iyon para lalong linangin pa yung ating wika at na makatulong sa diskurso ng taong bayan. mainam din anya kung ituturo rin ang pagsusulat at pagsasalita ng ating wika sa Korea. Sabi ng DepEd, walang dapat ipangamba dahil una, walaan nilang mga kondisyon sa kasunduan at pangalawa, hindi ibig sabihin nito na pababayaan na ang sarili nating wika. Pero dapat umanong maintindihan ang benepisyo ng programang ito sa mga mag-aaral. Pag maalam ang isang individual, hindi lamang ng isang lengguwahe, ay mas globally competitive siya. Kung ang ating Gato Rizal halimbawa ay talagang nakilala bilang mahusay na hindi lamang pong bayaning Pilipino o individual sa iba't ibang bansa, dahil siya po ay maraming lengguwaheng maalam po siya at kahit saan siya pumunta ay kaya niya pong makipag-communicate kahit kanino. June 21 nang lagdahan ng DepEd at Korean Embassy ang kasunduan ukol dito. Sa ilalim nito, sagot ng South Korean government ang lahat ng gastusin sa pagtitrain ng ating mga guro sa kanilang bansa. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Hinimok naman ng DOLE ang mga overseas Filipino workers na magparehistro na sa ilalim ng amnesty program ng Saudi Arabia bago ang deadline nito. At ayon kay Department of Labor and Employment Undersecretary Dominador Say, may poproseso lamang nila ang mga dokumento ng mga OFWs kung sila mismo ay porsigidong makalis doon. Kwento pa ni Say, marami sa kanila ang tumatangging magparehistro sa pagnanais na kumita at may maiuwing pera. Anya hindi nila matutulungan abang ito kung sila mismo ang tumatanggi at umaayaw sa pagpaparehistro.
Umasa sila na magpaparehistro mga ito sa lalong madaling panahon. Tatanggap ng 100,000 pisong pabuya ang sinumang makapagtuturo sa mga suspect sa pagpatay sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang pabuya ay inilabas ni SJDM Mayor Arthur Robes para sa agarang pagkakaaresto sa mga suspect at mapanagot sa ginawa nitong krimen. 2 taon na ang inimbitahan ng pulisya para alamin kung may nalalaman sila sa naturang insidente. Duda ang pulisya na lango sa ipinagbabawal na droga ang suspect o mga suspect nang gawin nila ang karumal-dumal na krimen. Magugunitang 5 miyembro ng pamilya ang walang awang pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Northridge Subdivision, Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan kahapon ng umaga. Umaasa naman ang ilang mga mambabatas na matitigil na ang diskriminasyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagpasa sa Comprehensive Anti-Discrimination Bill. Report mula kay Sweden Villado. Isinusulong ngayon ng ilang mambabatas sa Senado na ipasa na ang Comprehensive Anti-Discrimination Bill. Layo nitong protektahan mula sa diskriminasyon ang bawat mamamayan at isulong ang patas na proteksyon at oportunidad sa pamamagitan ng pagwaksi sa stereotyping at panghuhusga dahil sa factors tulad ng edad, lahi, kasarian, rehiyon, social class at kapansanan. Si Attorney Rudy Kimbo, higit 2 dekada nang nagtatrabaho sa Senado. Pero kwento niya, dahil sa kanyang kapansanan, nahirapan siyang maghanap ng trabaho noon. I applied in about 4 law offices, the first 3 of which did not accept me. Isip ko, ano kayang problema rito? Until someone told me in one of the law offices that nakita daw ako, I wanted to use the restroom, nakita lang daw na masyadong masikip ang restroom and they might have difficulty accommodating a person on a wheelchair. So the partners decided, wag na lang para wala tayong problema. Base sa isang saliksik na nakalathala sa psychologicalscience.org, may epekto sa kalusugan ng tao ang rejection, dulot ng diskriminasyon. Nagiging sanhi kasi ito ng galit, pagtaas ng blood flow, mabagal na memorya at apektado rin maging ang pagkain at pagtulog. Oras na maisabatas, sino mang lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong na hindi bababa sa 1 taon. Ngunit hindi sosobra sa 6 na taon o di kaya pagmumultahin ng ₱250,000. Pwede ring ipataw ang parehong parusa. Umaasa si Senador Sonny Angara, nagsusulong ng anti-discrimination bill na maiibsan nito ang diskriminasyon sa bansa na isaaniya sa mga dahilan ng instability at hindi tuluyang pag-unlad ng ating ekonomiya. Pero tingin ni Attorney Kimbo, ang pantay na pagtingin sa kapwa ay nagmumula sa kabutihan ng isang tao. Edukasyon ang solusyon hindi penalty. It starts with education in the house. When the parents tell their children to respect other people or to respect each other, Para sa